kadumdum sa mga panahong milabay, mga kasubanan ug mga kalipay. Ang tanan dunay katuyuan nga dili mahanaw. Ang pagalagad ko, O Dios, imong lantaw. Kanunay ikaw nagagiya, kinabuhing hulma sa matahong mong kanta. Kanunay ikaw nagasubay, nagbalikon taliwala sa pagsulay. Ang gugma mo, O Diyos, kanunay. Himayag ka sakit, adunay katarungan, nagapatinuod nga ikaw naguban. Sa mga kabaghuan wala kong napasagdan. O Diyos, kaugmaon ko imong pagtuman. Kanunay ikaw nagagiya, kinabuhing hulma sa matahong mong kanta. Kanunay ikaw nagasubay, nagbalikon taliwala sa pagsulay. Ang gugma mo, O Diyos, kanunay. Ug akong mahinuglugan, mga kasinatian, masabtan ko imong katuyuan, magpasalamat akong dughan. Kanunay ikaw nagagiya, kinabuhing hulma sa matahong mong kanta. Kanunay ikaw nagasubay, nagbaligon taliwala sa pagsulay. Ang gugma mo, O Diyos, kanunay. Ang gugma mo, O Diyos, kanunay. Isang napakagandang pagkakataon sa atin sa mga oras pong ito. Nais ko pong batiin ang ating mga kapatid galing Romblon Mission. Salamat po sa inyong pong pagsubaybay. At akin pong pinasasalamatan kayong lahat sa kabila po ng ating napakabising ginagawa sa loob po ng isang linggo. Subalit tayo po ay merong panahon ngayong gabi natin pong pakinggan sa muli yung ating pong pang-anim na presentation na pinamagatang Temptation or Slaying the Giants of Temptation. So, akong pasalamatan sa gihapon ang padayon ng pagsuporta sang aton mga kauturan, mga kabyanan, mga pastors, church leaders sa West Visayan Conference, kag sa Negros Occidental Conference nga wala gid sang
pagduda nga kita magpadayon sa pagsuporta sa sining programa sang aton nga pagtuon, facing the giants of fears sa ato tagsa ka mga kinabuhi samtang kita nagapaabot sa abot sang aton nga Ginoo. Og ako sab ginapasalamatan ang Negros Siquijor Mission nga sa kanunay padayon sa gihapon ang pagsuporta sa ato nga pagtuon karong simana. Og unya ako pod pasalamatan ang Central Visayan Conference, tanan nga mga pastors, church leaders, mga kahigalahan nga padayon sa pagpatalinghog sa atong pagtuon kining usa ka importante nga mga topiko mahitungod sa mga higante nga mga pagsulay sa tutagsa ka mga kinabuhi. Og sa East Visayan Conference sa leadership, daghang salamat sa ako kapareho nga mga magbubuhat diha. Daghang salamat sa inyo pagsuporta. Og ang ako pagampo nga daghan ta makatunan no sa ato nga gipaminawan sa sulod sang pang-anom ka gabi karon, og sa ato mga kabugtuan dinha sa Samar Mission. Daghang salamat sa gihapon nga kamo padayon sa pagsuporta niini. And of course, sa leadership sa Central Philippine Union Conference, daghang salamat Pastor Barlizo, Pastor Makirang, Pastor Inhapan, and of course sa ako kapareho nga mga directors dinhi sa atong union o ang atong mga crew sa Hope Channel, as well as our support staff. Daghang salamat nga kita padayon sa pagpaminaw kining ato pagtuon. Sa ako nga giingon, importante kini ang atong pagatun-an karon nga topiko. Okay, slaying the giant of temptation. Sa gusto taog sa dili mga kaigsunan, this is one way sa pamaagi sang ato kaaway nga mao si Satanas o ang yawa nga to nakita ang iya mga ginabuhat, mga pahito dinhi sa kalibutan nga bisan pa ang mga pinili sa Ginoo. Iya nga target o ang tanan nga mga tao target niya nga kini makatentar sa kinabuhi nga makahatag og dili maayo ang resulta sa relasyon sa Ginoo, relasyon sa isig katawo o sa ato pamilya mismo. Slaying the temptation. Sa ako pagbasa, adunay mga skydivers o mga drug dealers nga sila pod adunay pangunahuna nga matentar sila sa paghimo niini, unya di pod sila sigurado kung adunay kasiguraduhan ang ilang mga kinabuhi. But because of their willingness nga mag-dive sila sa mga taas kayo, unya mga drug dealers, way kasiguraduhan. And the Bible itself, adunay giingon din sa unang Korinto, Kapitulo 10, mga bersikulo 12 hangtod sa 14. So, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. So, sa maong nga mga bersikulo, mga kaigsunan, mga higala, mga kabugtuan, at saka mga kapatid na nakikinig sa kasalukuyan, wala pong tentasyon no, o tukso na ibinigay ng sanlibutan ito na hindi po natin maobertikan sa tulong ng ating pong Panginoon. Kaya ganun pa man, ang Ginoo mismo kay matutom siya kag wala siya maghatag sa mga tentasyon o tukso
sa buhay po natin na hindi po natin makayanan. But first and foremost, let us what? Let us be true na itong mga tukso, mga tentasyon sa ato kinabuhi, matabangan sa Ginoo kung ang Dios maoy pinakamataas nga ginakilayan nato, ginasunod nato, ginapatihan nato sa ato Kristohanon nga panlakatan dinhi sa kalibutan. Okay, unsay matabang niini or unsay mahitabo sa usa ka tawo kung siya matintal mga kaigsunan. Okay? Sa akong ag-ingon, exposure to the possibility to commit sin, mga kaigsunan, kung kini maoy magapangibabaw sa kada usa sa ato, samtang kita kinabuhi, samtang kita nagapamalandong, samtang kita nagahulat sa pag-abot sa Ginoo, kung ma-expose ta sa posibilidad sa paghimo sa mga sala, mao kini delikado sa ato Kristohanon nga pagpanlakatan dinhi. Why? Tungod kay si Satanas maoy hinungdan niini. Unya kinsang ginagamit? Kita nga nakaila sa Ginoo. Kita nga nakahibalo sa Ginoo, amo ang iya nga target. So magkwanta, matngunta. Magunahuna ta sa tuntag sa mga kinabuhi, tungod kay si Satanas, dili na siya malipay, nga ang mga tao dili matintar. So temptation is what? Satan's dropping ways sa iya direksyon, sa iya mga plano dinhi sa kalibutan. Okay? So balikan natin. Temptation is what? Satan dropping his children at your front door, in my front door, and knocking incessantly. Nagi siya kanunay. Kay mauman ang target niya, nga tintalon ang tanan nga mga tao, para nga kita mahilayo, para nga kita magaduda sa aton Ginoo nga ginaalagad, mga kauturan kag mga kabyanan. And sin is unbolting the door and inviting them in for shelter, and then warmth and food. Kana nga mga butang, maunay usa sa mga doors nga maga-open, maga-imbita ka nato para nga kita matrap, nga dili ta usahay makagawas niini. But I would like to remind again sa atong gibasa kagina sa sinulatan ni Apostol Pablo nga matabangan ta sa Ginoo kining mga tentasyon nga nagaabot sa tutagsa ka mga kinabuhi. So, possibility to what? Violate. Okay. Kasagaran sa ato, kabalo ta mag-drive sa ato mga sakyanan. So, adunay tatlo ka mga colors dinha sa traffic light. Di ba may green, adunay yellow, adunay red or pula. So kita nga mga drivers nga nakabalo niini, so alerto ta sa tutag sa mga sakyanan nga ginadala. Okay? Either motor man na or bisikleta man na or SUV man na o sa mga dagkong mga sakyanan. There is a possibility to violate. Okay? Usa sa mga experience na ako nga dili na ko malimtan, na-assign ko sa usa ka lugar dinha sa may Iloilo, ilabi na gid sa San Miguel, Banwa sa San Miguel. May crusade ang 1,000 missionary movement, midterm crusade, kining 53rd batch. So, nag-adto mi sa Iloilo. Pag-adto na mo sa Iloilo, ginulam na ko na ang sakyanan ni Brother Rehom nga SUV. Okay. So, wala na ko matalupang dan nga sa pagsakay na ko sa may sakyanan, unya ang traffic light, wala na ko makita sa eksakto. Nga to di ay naka-yellow na siya.
unya duol na ang pula. So, sa lipot ng istorya, quote in the act ako mga kabyanan kag mga kauturan. Okay? Kay nilapas man. So, matempt ka, matintar ka, no? Sa pag violate sa maong nga mga rules. So, there is a tendency, there is a possibility nga mabayular nato ang traffic light, no? As far as experience is concerned, mga kaigsunan. So, temptation itself, ato balikan na, temptation itself is not a sin. Okay? But yielding to temptation, that is a sin. Temptation is a sin dealer. So, natay pangunahuna sa pagkakaron. Nga, I hope, nga dili ta matintar, nga kanang mayelgyog ka ba? Nga mauna na siya ang imo kinabuhi, puro na lang tentasyon, no? Sa imo kaugalingon. So, I think, dili pud na siya maayo. Okay. So, temptation operates in two primary modes. So, the latter is more modern. Okay. Una, let us focus on spiritual attack unto stumbling. So, kung ang ato espirituano nga pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, mahimo ni siya nga kanang dili siya strong, wala ta masyado koneksyon sa Ginoo through reading His words, spiritual aspect nato medyo dili siya instead nga mo increase, no? May status ko siya usahay manubo pa ang boti pahangop, ang boti pasabot niini nga nawala ng ato gana sa ato what? Sa ato pag-connect sa Ginoo, unya wala na tay panahon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. And of course, atakihon ta sang kaaway. Unya anam-anam ta nga matumba sa ato espirituhanon nga pagpanlakatan dinhi sa kalibutan. Okay? Ikaduha, dull exposure unto paralysis. So, kung ang ato espirituhanon nga pagkinabuhi ginaatake na, unya matumba na ta, ma-expose ta sa ato sitwasyon nga murag ma-paralyze na ta, unya ma-immune na ta sa mauna nga sitwasyon. Unya, murag di na ta maalam sa pag-decide sa tutag sa mga kinabuhi. Why? Because we are tempted. Tempted sa mga butang nga ato nakikita dinhi sa kalibutan. So, temptation aims for one of two victories. Sin by active commission. Okay? Sin by active commission, mga kaigsunan. And then, the other one is sin by omission. I hope, mga igsuon, we have an idea with regards to this two victories mahitungod sa temptation, mga kaigsunan. So, unsaw nato ni face. Okay? Kaysa gusto nato og sa dili, ang tentasyon, ang tukso, no, makonsider ni siya nga what? Silent giant for most Christians. Okay? I hope nga ato mga pamilya, dili ni siya mabiktima. No, see to it, husbands and wives, children at the same time. Nga kining tentasyon, kining pagtintar sa kalibutan, sa atutag sa mga kinabuhi, kay silent giant, dili nato ni siya mabatsyagan, pero natrap na ta sa tentasyon nga sitwasyon, mga igsuon. So, kung ang ato pagkakristohano maapektuhan, kung ang ato identity as followers of Jesus Christ maapektuhan, tungod sa tentasyon nga ato nahimo, then, ang konsekwensya may tabo sa ato tagsa ka mga kinabuhi, nga kini makababag sa maayo nga pagsunod sa Ginoo, mga kaigsunan. Okay? Although we all share the experience of temptation, without
shame. Unsay buot ipasabot niini. Although we all share the experience of temptation, I hope there will be no what? No shame at all. But this is the reality because we are sinners in the sight of God and in the sight of humanity. And of course, kining shame nga ginatawag naa ginasya. Naa ginasya. But that is not the end. Why? Because God what? Is working through His power. That despite of these shameful experiences that we have because of temptation that we have done in His sight, gihimuan sa pamaagi sa Ginoo nga kita magakinabuhi sa gihapon nga adunay paglaom. Because of this silent giant mga kaigsunan o mga kauturan, which is the temptation. We are reluctant to talk about it or seek accountability because of the times we have failed against it. So, dumdumon nato mga kauturan, mga kabyanan, ato mga viewers nga nagapaminaw sa pagkakaron while we are living in this present time. I hope that we have an idea nga kita adunay maayo nga direksyon sa tutag sa mga kinabuhi despite of this temptation or temptations nga ato na eksperyensyahan sa pagkakaron. We default into thinking that temptation and sin are the same thing and fail to effectively deal with the source. By the way, no, usisaw nato kung unsay hinungdan nga naman nga natintalta, nga naman nga ang instinct sang ato pagkatawo matintal kita. So, wanay lain nga rason ni ini because of what? Kining gipanubli nato sa ato una nga ginikanan. Kining propensity to commit sin na anana sa ato tagsa ka mga kinabuhi. And that is what? Madagan gyapon sa tentasyon or temptation sumala sa ato nga gitun-an karon. Okay. Unsa pa ang ato buhaton niini? Okay? Many of us don't realize how blatantly we go about tempting or temptation. Mga kaigsunan, mga kaigalahan, mga pinalangga na ako nga mga nagapamati sa pagkakaron. Ato marealisar sa tutag sa mga kaugalingon nga samtang kita magapamalandong, samtang kita magahunahuna nga magasunod sa Ginoo sa may manatudon. I hope kining tentasyon sa ato kinabuhi ato kini matagaan og dako nga importansya nga dili kita mahulog, dili kita matrap sa mao nga tentasyon o temptation kay once nga kita matumba ni dinhi lisod pasag-uli unya kung hina ang atong relasyon sa Ginoo angan-angan or gradually mawala ta sa focus sang ato Kristohanon nga pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. We have no overt detection or strategy for keeping temptation, mga kaigsunan. But, we have a thinking. May pangunahuna kita nga balaan nato ang tentasyon nga ginatawag. We need some strategies kung unsaw nato ni pag-tratar sa mao nga isyu, mga kaigsunan. So temptation happens in God's environment. So walay pili no sa unsaman nga environment, unsaman nga lugar naa ang presensya sang pagtintar sa tutag sa mga kinabuhi. And I hope we have a lot of times sa tutag sa mga tinion sa ato mga kinabuhi, mga kaigsunan, nga samtang kita magapamalandong sa pagkakaron kag sa umalabot nga mga
tuig sa ato kinabuhi, hindi malikawan nga ara pirmi nagakalatabo ang pagtintar no sa mga katawhan sa Ginoo o sa mga lugar nga ato nga ginapuy-an. So no temptation is beyond God's power. This is what the Lord shows sa iya mga katawhan. Nga samtang kita nakakilala, samtang kita nagapati sa gahom sa Ginoo, no? Ara man sa gihapon ang presensya sang tentasyon, pero kung aton lantawon unahunaon i-evaluate ang gahom sa Ginoo nga mao ang makatabang sa matag usa kanato nga kining tentasyon nga ato na-eksperyensyahan matag adlaw matabangan gayod mga igsoon. Busang ako pakiluoy sa matag usa kanato. Let us take God's power now and for the days of our lives. Why? Kay dili gusto ang Ginoo nga kining tentasyon maoy makaguba sa ato maayo nga relasyon sa Ginoo. Ang lisod niini kay usahay limo ta magbalik sa Ginoo, no? Limo ta magbalik sa Ginoo unya mapiktuhan ang ato Kristohanon nga pagalagad sa Dios. So God has promised me a way out. O dili lang sa ako, tanan ta nga nagapaminaw karon mga kaigsunan. I hope sa mga bana, sa mga asawa karon ato kini gwardyahan og maayo ang ato mga panimalay. Why? Because nowadays ang ato kalibutan puno sang pagpakasala, biktima ang ato pamilya, biktima ang ato mga kabataan, unya biktima ang ato pag-alagad, maayo nga relasyon, vertical relationship sa Ginoo mga kauturan kag mga kaigsunan. Okay? Adunay saad ang Dios nga kini matabangan ang problema nato sa tentasyon. So many would prefer to live without temptation, but its defeat is an opportunity to show your love and loyalty to God. Ang ato pagigugma sa Ginoo, unyang atong pagkaluyal sa Ginoo, maoy magatudlo kanato nga kita magakinabuhi nga mapag-on sa Ginoo, nga bisan pa na ang presensya sa tentasyon, pero naka-instill sa itong pangunahuna nga ang Diyos maoy nagtudlo kanato, gradually, mabiyaan nato ni ang instinct sang temptation dinhi sa kalibutan. Why? Because God mao ang ato pinakamataas nga prioridad sa atong kinabuhi. Resistance to temptation brings glory to God. Okay? Balikan ako ha. Resistance to temptation brings glory to God. Therefore, the Bible has been telling us, resist the devil and he will flee from you. Kanindot nga ito mapaminawan mga kaigsunan, sa diha nga kita nagapamalandong, sa diha nga kita nagakinabuhi sa makasasala nga kalibutan mga utod. Pasalamatan nato ang Ginoo that despite of this situation, that temptation is sin or presence sa mao nga lugar nga ato nga ginapuy-an. But when we resist to temptation, it will bring glory to God. In Hebrews chapter 2 verse 18, because He Himself suffered when He was tempted, He is able to help those who are being tempted. Usa ka manindot nga saad sa Ginoo
siya nagantos dito sa cross, no? And even he was tempted, but he was able to help those who were what? Being tempted. Kinsa kina kita, mga kaigsunan, sa diha nga kita natintar sa sala, sa diha nga kita natintar sa paghimo sa mga butang nga dili maayo sa itulolok sa Ginoo, Christ suffered for you and for me. Pasalamatan nato ang Ginoo. To God be the glory on that, mga kaigsunan. Okay? Unsa pa nga dapat nato hisgutan dinhi? Jesus is your way, is my way of escape, because He knows the way out of the canyon. Mga pinalangga kong mga kauturan, mga viewers, nga si Ginoong Hesus maoy eksakto nga solusyon sa tutag sa mga kinabuhi. Kay mismo siya naka-eksperyensya. After His baptism, He was tempted in the wilderness, pero nagdaog si Kristo kay siya nagapati nga ang Dios mao'y mutabang, nagtabang kaniya. God has promised you a way of escape, but He does not guarantee there will be more than one. Ano man nga usahay, di siya kagarantiya, kay kita mismo because of freedom, no? Bisan unsaon pagsulti sa Ginoo nga dili ta maghimo niini, pero kay muambak mangyud ta. Okay? Because of freedom. So hindi po garantiya di ay usahay nga kita, maka-eksperyensya o maka-eskapo. Hindi tayo maka-eskapo sa mga tentasyon dinhi sa kalibutan. But for sure, if Christ maoy magagiya ka nato, makita sa to kinabuhi, we will become agent nga kusog kayo nga ato malabanan ang kaaway. How do I kill it? Kining temptation or temptation. Recognize the possibility of temptation. That is, first, recognize ta nga doon nagyo'y posibilidad nga matintar ta. Everyone is subject to experiencing or to experience it, mga kaigsunan. Tanan tabaya, kandidato or subject nga maka-experience sa sang tentasyon sa ato kinabuhi. And pride, ang ato kagarbo, no, is a career gene, no, sa sala, mga kaigsunan. The Bible says in Proverbs 16 verse 18, pride goeth before destruction. Busa, mga kaigsunan, mga pinalangga nako nga nagapaminaw sa pagkakaron. Mga kapatid, mga kaibigan, I hope na mayroon po tayong pag-unawa po dito. Okay? Let us recognize the possibility of temptation. Be ready. But as long as Jesus Christ will be the top priority, nga maoy ato sulundan sa ato kinabuhi, matabangan gayud kita, mga kaigsunan. We are reminded that we are not what? To immune in temptation. Okay? Dapat di ta ma-immune sa paghimo, no, sa tentasyon, kay lisod man kayo sa akong agisulti kagina. It is hard to be back again, but thank you so much for Jesus Christ nga siya maoy mutabang kanato. Okay? Then we need to request help, mga bayta sang tabang, no, o bulig. Unsa ni? Ang pag-ampo. This is one of the secrets sa ato pagpakig-away dinhi sa kalibutan, nga ang pag-ampo is as important nga weapon nato
para mabatuan ang tentasyon sa tutag sa ka mga kinabuhi. Okay? Prayer is a proactive weapon against temptation. Mga kaigsunan, mga pinalangga nako nga mga viewers nga nagapaminaw karon, ang ato ginatun-an sa sulod sang isa ka semana, ikaanom nga gabi, nga ang pag-ampo, ang pagpangamuyo, yung ating pong panalangin, yung dalangin po natin ay kinakailangan sa tuwi-tuwi na. Ano man ang sitwasyon natin sa kasalukuyan, ano man ang mga problema ang ato nakikita o mabatyagan sa ato tagsa ka mga kinabuhi, let us be proactive sa pag-ampo kay kini mao'y armas batok sa tentasyon sa ato tagsa ka mga kinabuhi. Retroactively, it's for the forgiveness of sin. Mao gini ang mansa sang ato kaugalingon, sang ato kabuhi, makasasala gyud ta sa tubangan sa Ginoo. But let us forgive one another because God forgives sang ato mga sala. Ask daily for God's protection from temptation. Unsa daw? Daily, for God's protection from temptation. Kay di masaligan, di kasaligan kining ato kinabuhi. Instinct nato maghimo sang sala. Matempta sa paghimo sang dili maayo, sa itulolok sa Ginoo, sa itulolok sa ato kapariho nga mga gintuga sa Ginoo, kita nga mga tawo. And of course, be sensitive, mga kauturan, and aware of Satan's snare dinhi sa kalibutan. Let us discern these things nga ito nadunggan, mga pinalangga ko nga mga kauturan, mga kabyanan nga nagapadayon sa pagsuporta o paminaw mga igsoon. Sa akong agiingon kagina, resist the devil and he will flee from you. So, counsel na sa balang kasulatan. Importante ni, sa matagusa ka nato, nga kining balang kasulatan, nag-mention, mahitungod ni ini. Resist the devil and he will flee from you or from me. Okay? Mga kaigsuunan, resist through submission to what? To God's words. Sa ako nga giingon. Nga naman ginabalik-balik ini sa ato nga pagtuon, sa ato nga presentation, nga aduna tay panahon sa pagbasa, sa pulong sa Ginoo, kay gusto sa Dios nga makita ang atong pagkinabuhi dinhi nga balanse. So that means makita sa aton nga ang kinabuhi sang usa ka Kristiyano na ay may nadlokon sa Ginoo, may nadlokon sa pagdili paghimo sang maayo, og kini kung ma-practice og maayo mga kaigsunan, kining tentasyon nga ato nga ginatun-an sa pagkakaron, ato kini malikayan. Why? Kay mahadlok naman ta sa Ginoo, mahadlok naman ta sa ato isig katawo sa paghimo sang dili maayo. Okay? So, another one is, number one is resist, kung saan nato pagpatay niini, or slaying the temptation, the giant of temptation. Ikaduha, retreat from key temptations. Ma-retreat ta, biyaan nato na kay hindi man siya makatabang. We know our weak spots. Kay balo ba yata mga kaigsunan, di ko kabalo sa inyong mga kaluyahon. Kamu ra nakahibalo ana. At the same time sa ako, mismo sa ako kagalingon. Ako ra nakahibalo ni ini kung unsay ako kaluyahon. So ako ra ni itugyan sa Ginoo. But sa ako nga giingon, pwede ta ka-retreat, pwede ta kadagan, pwede nato mabiyaan o maghimo na ta sa mga butang nga dili na ta matintar
sa kaaway. But again, samtang buhi pa si Satanas ang dako nga pagsumpunganay. The great controversy continues. Kita ang ginagamit ni ini mga kaigsunan. Okay? But again, this is a suggestion. No? We need to retreat or to run para nga malikayan nato ang temptation. Examine areas in your life and in my life that smell like idolatry or and immorality as well as greed. So kining mga butang ma-tempt diri, and the world experiences what? A lot of immorality. So this is my appeal sa ato mga kaigsuunan. I hope nga kung ma-instill ang kunta ang ginatudlo sa ato sa balang kasulatan, malikayan nato. Unya ang ato pagtuo sa Ginoo, wala na'y pagduda, no? Malikayan nato kining idolatry and also immorality as well as greed, mga igsoon. So, how do I kill it? So, remove the means. Okay? Romans chapter 13 verse 14. Make no provision for the flesh to fulfill its lust. Mao ang hinungdan nga daghan nga mga tawo nga nangatumba because of what? Lastly, nga mga hilikoton sa kinabuhi. Unang mando din sa Romans Kapitulo 13, versikulo 14, balikan ako. Make no provision for the flesh to fulfill its lust. Di kasaligan kining ato unudnon nga mga kinaiya, mga kaigsunan, maluoy ta sa ato isig katawo. Sa diha nga naibaw-an nato ang kamatuoran, sa diha nga kita nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kung gusto ta magkinabuhi nga adunay kasiguraduhan, adunay paglaom sa pag-abot sa Ginoo, let us make a provision not to do the lastly things sa ato mga kaugalingon. Because it was mentioned in the Bible, mga kaigsunan. Sunod, unsaon nato pag patay ni ini or pag deal, replace bad with good. Okay? Very simple. Sayon na ito musulti, pero usahay lisod buhaton. But again, this is a suggestion. Replace bad with good. So naguna-huna ta, kani di ay ang pag-steal o pagpangawat dili maayo, kini di ang paghimo sang immorality sa ato kaparehong tao, opposite sex, dili maayo, ato kini biyaan. Kay kini dili gayod makatabang kanato. We have been reminded always sa pulong sa Ginoo. Kung dili mapag-on ang ato, pagsalig, pagtuo, pag-ila sa Ginoo, lisod nga kita, maga kinabuhi nga eksakto sa itululok sa Ginoo. Busa mga kaigsunan, mga kabyanan, dili ta maimpluwensahan sa kalibutan nga kita matintal sa mga butang nga makapahamulag sa ato maayo nga relasyon sa Ginoo. Ato maayo nga relasyon sa ato isig kapareho. The question is, are the influences in your life in the aggregate bringing you closer to God? I do hope so. Nga kita may impluensyahan kining mga butang dinhi sa kalibutan. Nga example kining nature, nga makapahanumdum sa ato ba? Mariminis nato, ma-remember nato
nga kinigintuga sa Ginoo nga mga butang. Unya, ginatudluan kita ngang Dios mao ang nagtuga ni ana o makaresulta sa maayo, very close nga relasyon diha sa Ginoo, mga kaigsunan. Then, the other thing, resolve to live the high road, mga kaigsunan. So makaingon ta, congratulations, my brothers and sisters. Why? Because you have made your decision not to do sa mga butang nga dili makapaayo sa relasyon sa Dios o sa relasyon sa isig katao. God has given you a free will. I hope kining free will, no, magamit sa eksakto. Kay kung paggamit nato sang freedom nga way sa eksakto nga pamaagi, ang konsekwensya anihon nato sa gihapon. So God has given this free will, and let us do the free will correctly in the sight of God and in the sight of humanity. Mga pinalangga ko nga mga kauturan, mga kabyanan, sa sulod sa pipila ka mga gabi. I hope nga naka-learn ta kining ato tema, facing the giants of fear, no? Nga makaunahuna ta nga dili di ay maayo nga makahimo ta sa mga butang, nga dili makapahamuot sa itulolok sa Ginoo. Okay? There is a challenge sa tutagsa ka mga kinabuhi. Nga usahay kung mga free time ta, matintal pud kita sa mga pagtanaw, no, sa mga salida nga kanang rated R. Unya, dili ta makasunod sa prinsipyo sa Ginoo, pero dili pod ang Ginoo kining robot, no? Dili pod nga ginahimo ta nga mga robot nga mao ni, dili pod. God is a God of love. So, ang point din nga gusto na ako i-share pa sa gihapon or i-emphasize nga usahay, no? Kung dili man lang ta kakaya nga mataga nato si nagakaigo nga solusyon nga kining pagtan-aw nato sa mga salida nga dili maayo unya makaresulta sang problema sa ato panimalay, ato na anam-anamon, no? Litas control, mga kaigsunan. Kay dili gyud katabang sumaunang ako pangabay sa kadausa sa ato. Limitahan nato ang consume sa pagtan-aw sa TV o sa telebisyon nga dili siya makatabang. Mao na ang pangutana dinhi. Will you limit TV consumption to a budget of 2 hours per day? Nya usahay tibuok na ng adlaw. Nya gabi pa. Kulangan ta sa tulog. Unya daghan pa ang problema. Dugangan pa kining pagtan-aw sa telebisyon, mga ikaigsunan. The decision is yours. It's your choice and my choice. Kung kana nga mga butang nga akong gin-mention, makahatag ka nato og dili maayo ato kini bayaan, because God has been reminding sa katausa sa ato. Will you consider a periodic fast from all media? No, kini nga mga pangutana no makaunahuna ta sa tutag sa mga kinabuhi. Will you cancel, no? Will you cancel subscriptions or electronic or paper that could be a snare? Usahay, no? Even myself is victimized on this. Pero ako po na nakabalo ni ini. No, kung magsubra na, no, ako ni nga ginabiyaan. I hope sa kadausa sa aton mausad ang ato plano. Will you ban channel surfing in your house? Okay? Will you ban aimless internet surfing in your own
practice? These are the questions. So, how would I feel if Pastor Jeremiah, nga mauni nga ako gikuhaan sa ako nga presentation, was over for a visit and I was looking at the staff, mga kaigsunan, ato kini, panginumduman. In 1 Corinthians 7:5, do not deprive each other except perhaps by mutual consent and for a time, so that you may devote yourselves to prayer. Then come together again so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control. One of the weapons nga ato na patalingugan, mga kaigsunan, prayer gayod. Ang pag-ampo, dili gid nato pag-ineglect sa to tagsa ka mga kinabuhi. Prioritize healthy sexual and emotional relationship with your spouse. So, sex is a gift sa Ginoo. I-prioritize po nato ni, no? Ang ato healthy sexual and emotional relationship with your spouse. So, it is limited only sa mga mag-asawa. I hope sa ato mga nagapaminaw nga wala pa bana o asawa o dili pa siya minyo. So, excluded mo ani, mga kaigsunan. I hope nga masabta nato in a simple reminder. Foster an environment of accountability with your spouse and seek appropriate external accountability, mga kaigsunan. Okay? Mga igsoon, let us run, no? Just like a coward person, o talawit ta, just run to this temptation. Because I believe temptation will not help in our Christian way of living. There is no dishonor in running in the opposite direction of temptation. Just like sa kinabuhi ni Elijah. No? Sometimes, making Satan flee. And that involves you and me, no? And show him how it's done, no? Sa kada usa sa ato, mga kaigsunan. When in doubt, get out from temptation. Tungod kay kini maka babag sa tumaayo nga relasyon. Sa Ginoo o sa ato kapareho nga tumulo. Facing the giants of fear. Okay? Slaying the fear, slaying the discouragement, slaying the anger, slaying the worry, no? Slaying the doubt, and of course, slaying the temptation and slaying the guilt. Probably, mga kaigsunan, kini nga mga butang ato ni matabangan. Unsa ato kailangan, kinahanglan, obedience comes as the result of our desire to please the Lord, according to David Jeremiah. Okay? At the fruit, mga kaigsunan, no? The fruit of the Holy Spirit, mao kini ang gusto nga makita sa Ginoo sa matag usa kanato. And lastly, at the foot of Jesus Christ, mga kaigsunan, victory is ours. Christ paid all the sins that we have committed against Him. Mga kaigsunan, mga kaigalahan, kini nga panahon, maoy panahon nga kita magunahuna, positibo, magunahuna og maayo tungod sa pagigugma sa Ginoo. Ato tagaan og dako nga bili ang iya panawagan nga ato biyaan ang paghimo sa mga tentasyon dinhi sa kalibutan. Og ato kini mahimo sa pagbiya kung si Kristo maoy sulod sa atong pangunahuna sa ato tibuok nga kinabuhi. Alang sa ato pagtapos karong taknaa, ako gihangyo ang tanan na kita magaduko sa atong mga ulo
alang sa pagampo. O Dios nga maluluyon, tag-iya sa among mga hulam nga kinabuhi. Daghang salamat sa makausap pa sa higayon ngay mo gihatag kanamo. Salamat sa mga pagpahinumdom nga kining tentasyon nga amo na eksperyensyahan, amo na kikita sa presente nga pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Imo kami matabangan ug amo mabiyaan. O Dios, daghang salamat nga ikaw naghatag kanamo og sulundan nga kami maga-resist sa tentasyon dinhi sa kalibutan. Og amo biyaan ang mga lastly things sa amo kinabuhi. Daghang salamat o Dios nga ikaw magatubag kining among pagampo og pasayloa kami sa among mga sala kay kinitanan amo gipasalamatan bangod lamang sa among manluluwas nga si Ginoong Hesus. Amen. Daghang salamat og sa makausap pa ang Dios magapanalangin kanatong tanan.